Hello, kumusta po kayo lahat? Welcome po sa ating munting channel ng Inday Sara, Survivor, ang taga-ulit ng balita. The current administration would want to silence the Duterte camp, and in order for them to become a minority opposition. Ang dami pong political na mga ganap sa Pilipinas. Chapsuy ang mga issue. Ano po ang monitoring ninyo, Prof, hinggil dito sa ongoing na pagpapabagsak kay VP Sara Duterte? Well, basically, this is something na expected na natin. In my other interviews, I already mentioned that I spoke about the grand design of the current administration to really weed out itong si VP Sara Duterte from the presidential race, come 2028, because of her sabihin na natin potential sway over the voters, and yung kanyang mga pre-poll surveys na malakas naman talaga yung kanyang mga numero, no? So the impeachment is actually a way to perpetually ban her from running and from participating in any government function. And I think this is also a way by which the current administration would want to silence the Duterte camp, and in order for them to become a minority opposition. Prof, darating po na botohan at may binibitbit po ng mga kandidato ang administrasyon. Tingin po ninyo itong mga nangyayari ngayon sa impeachment ay nakatutulong sa kanilang kampanya para makuha ang simpatsya ng mga botante? Well, if you're going to look at for example, yung ating for instance, yung social media, may kita naman natin every time na may mga ginagawa sila ng mga content or may mga inilalatag sila ng mga postings, may kita natin na medyo hindi maganda yung reception ng taong bayan. And then siguro that's the simplest way of us being able to see the pulse of the masses. Of course, the surveys will tell us otherwise, but then again, sa akin mas mahalaga na tignan din natin kung ano ba talaga yung sentimiento on the ground, and may kita naman natin in many of their gatherings, yes, malalakas sila individually, pero yun nga, binabanggit din natin madalas na maaaring endorsement ng ating Pangulo sa kanila may be regarded as a kiss of death, na kung saan instead na makatulong, baka lalong makasama doon sa kanilang mga senatorial bid, because let's face it, medyo unpopular naman talaga yung current administration. May mga problema sila regarding the reform agenda, may problema sila sa pagbababa ng presyo ng mga bilihin, lalo-lalo na nga ngayon na tumataas at napataas ang presyo ng karneng baboy. And all of these things actually are gut issues, that I think the administration failed to resolve in the past 3 years. So definitely magre-resonate ito doon sa would-be implication dito sa mga kandidato na kanyang sinusuportahan. And like I said, the midterm elections is always a testament of vote to the current administration. Whether the public still has their trust and support to the president, dito natin yun makikita. Tsaka talagang napupunta, Prof, itong usapin na ito sa labanan ng mga elite at ng masa, ng Marcos at ng Duterte. Kahit iiwas natin doon, Prof, yung usapin, talagang doon pupunta eh.
Tama po yun. Basically, because this is the narrative that is really shaping the political milieu and the political environment right now. Maliwanag na ang tunggalian na ito, no? Tunggalian ng mga, hindi lamang ng mga pamilya, no? Kundi nung hangarin at talagang layunin na gusto nating maisulong para sa ating bansa, na siguro nakita natin, naranasan natin for the past 3 years. We believed and we banked on the idea of progress and unity, pero ito nga ang nangyari, no? Lalo lang tayo nalulubog dito sa political noise, no? And I believe these elections really could turn things around, especially if we will be able to choose the right mix of candidates na ihalal natin, lalong-lalo na sa Senado. Pwede mong sundin yung pagpasa ng batas, pero hindi mo pwedeng i-apply dito sa impeachment. Sa isang impeachment forum naman, Attorney Sal, sinabi ni dating Senador Franklin Drilon na kailangan magpatawag ng special session ng Pangulong Marcos kung talagang gustong ma-action ito agad. Hindi daw dahilan ng eleksyon para hindi magkaroon ng special session. Pero ayon kay retired Supreme Court Associate Justice, hindi pasok ang impeachment complaint sa pagsasagawa ng special session dahil para lamang ito sa paggawa ng batas. Ano masasabi mo dito, Atty. Sal? Well, as I said many times over, there are as many opinions as there are lawyers. Kung ano ang bilang ng mga abogado, yun din ang bilang ng kanilang mga opinion. But this particular question, mas maganda ang katwiran na yung kay Justice, na yung pagpasa ng batas will not apply doon sa impeachment trial. Kasi nga, constituent power yun eh. Kumbaga, hiwalay. Pwede mong sundin yung pagpasa ng batas, pero hindi mo pwedeng i-apply dito sa impeachment. So, hindi pwede makompel ng executive yung legislative na action, bilisan to. Sabihin na kailang urgent to. Hindi katulad ng mga panukalang batas na pwedeng sabihin ng ehekutibo na may urgency ang itong Correct. mga panukalang batas. Saka sa tingin ko, ang Korte Suprema, yung sa mandamos, it will not require the impeachment court to convene. Palagi ko, i-respeto nila yan. Kasi siyempre, kung ikaw rin naman nasa Senado, gusto mo rin, ready ka. Ba't ka ako mag-uumpisa eh? Hindi pa kami handa eh. O, di ba? But, magiging landmark to na ruling ng Supreme Court, if ever, Attorney Sal. Palagi naman landmark. Basta ruling ng Korte Suprema, landmark. Pero ulitin ko, naku, latong yan eh. Ang katotohanan dyan, natakot silang lahat sa pag ginawa nila impeachment. Maniwala kayo, may reaction dyan pag tinuloy niya.